Hi guys! Welcome nga pala sa ating year-end video. Noong December 29 Sunday, nagpunta nga pala kami sa Evia Lifestyle Center para i-celebrate ang 9 years of friendship nila Mrs. at mga kaibigan niya. Sinadya namin agahan ang pagpunta sa Evia dahil kakaunti pa lang ang tao at para maiwasan ang hassle sa parking. Malamig ang simoy ng hangin at medyo maulap rin. Kasama rin namin si Julie at Marian at tila last minute nagbalot ng gift. Umakyat na pala kami sa Evia pagkatapos nila magbalot ng regalo. Silang tatlo nga pala ay nagkakilala at dati magka-team sa isang call center. Si Julie yung nakapula at si Marian yung bagong ribbon. Call center nga pala ang basa doon, hindi call center. Wow, ang ganda ng center aisle dito sa Evia. Napaka-aliwalas nito at ang daming dekorasyon ngayong holiday season. Nagtungo nga pala sila sa Flying Tiger upang mamili ng mga kung ano-anong present nila sa isa't isa. Nagbukas ito noong 1995 and as of 2023, it now has 931 shops across 42 countries. Salamat Wikipedia at may mga nadagdag akong narration dyan kasi tagal nilang nag-ikot dyan. Siguro mga nakawalong ikot sila. Hanggang sa mga oras na yan, di pa rin sila nakakapili ng mga items na bibilhin nila. Dahil sa tagal kong paghihintay, naisip ko munang lumabas at mag-ikot-ikot sa loob ng Evia. Talagang di maiiwasan ang pag-iikot kasi doon na lang ulit sila nakapag-bonding, kaya may mga kwento rin silang naipon. Ang tagal din nilang hindi nakita, siguro mga thrice a year na lang din sila kung magkita, pero madalas naman sila nag-uusap sa Messenger GC nila. Medyo rated SPG lang yung pangalan ng GC nila, ewan ko ba kung bakit gano'n. At least, di sila puro drawing lang at kaya nilang mag-commit na magkita-kita despite na busy silang lahat sa kanilang buhay. Ay, sa wakas, lumabas na rin sila at happy ba sila sa nabili nila? So, nagtungo na nga pala sila sa second floor para tagpuin ang isa nilang kaibigan na si Ate Mina. Ayan si Ate Mina. Isa siyang talented pagdating sa digital works and printing. Loading nga yan sa Canva at Photoshop. Kaso, sa dami niyang racket ngayon, di na ata siya natutulog. Gayunpaman, nagawa pa rin niyang pumunta sa Evia at tumingin ng kung ano-ano sa Uniqlo. Naisipan namin kumain na habang iniintay isa pa nilang kaibigan na si Mark. Kaya lang, bigla na lang nakalimutan ni Mina kung saan siya nakapark. Naisipan nila na mag-try kumain sa Texas Roadhouse. Nag-decide na rin sila kahit wala pa si Mark. Sa labas nga rin pala kami umupo para makita agad namin si Mark. Grabe din ang festive ng vibe dito sa Texas Roadhouse. Sobrang goods ang lugar na to para sa mga ganitong selebrasyon. May mga sumasayaw pa nga dyan. Sayang nga lang at walang offer discounts ngayon. Minsan kasi may mga discounts yan kapag gumamit ka ng credit card. Tinawagan nga pala nila si Mark. Buti naman at nakasakay na siya sa angkas at malapit na siya makarating. So after 3 to 5 business minutes, dumating na rin itong si Mark. Medyo pagod nga lang ito dahil nag-angkas lang siya at mainit sa labas. Dala rin ito ang regalo niya at pumili na rin siya ng kanyang kakainin. Di na rin pala siya masyado nakapamili at ginaya na lang niya ang order ng mga kasama niya. Inabot na rin pala sa amin ang complimentary bread at talagang masasabi ko na sobrang sarap at legit ito. Sobrang lambot ng tinapay bro. At grabe din yung palaman, sobrang goods din, sobrang yummy. Inabot na rin pala sa amin yung in-order ni Mina na chicken wings at nachos. After few minutes, inabot na rin sa amin yung orders namin lahat, gaya ng St. Louis rib platter, cowboy roast beef, Caesar salad at house blend iced tea nila. Grabe, sobrang solid ng food, nakakabusog at masarap talaga. Naikwento nga pala ni Mark na gusto niya maging baker someday. Naisip niyang magtayo ng ganitong negosyo dahil paborito niya ang pandesal. So, nagsimula na nga ang gift giving. Si Mark ang naatasang magbigay ng regalo kay Marian. Fresh from Shopee pa nga ito. So nung dumating ang item sa bahay ni Mark, inilagay na agad ito sa gift bag the same day. Wala nang item check yan, doy. So ayun na nga, mukhang tama naman ang item na nasa wishlist. Black shoes ito.
Minsan kasi bato yung na i-deliver kapag naka-jackpot ka sa mga online purchases. So next naman ay si Marian. Siya naman ang naatasang magbigay na regalo kay Mina. Mukhang hindi naman mabibigo dito si Mina sa makukuha niya regalo. Oo, ang regalo ni Marian ay isang coffee maker. Kasi nga naikwento pa ni Mina sa mga oras na yun na pinupuslit niya yung Milo ng pamangkin niya. Gusto niya kasi mag-coffee maker para mas lalo pa siyang gising. Gusto na rin niya kasi na makapagtimpla ng lehitimong kape mula sa Amadeo since taga silang Cavite siya. Sobrang saya ni Mina sa mga oras na yon at kitang-kita naman sa camera na nakangiti siya ng lubos. Sinabi pa nga niya na bibili na rin siya ng kape agad-agad. Tetestingin na niya ito kung gumagana ba. Kung ako nga ang tatanungin, mas goods pa nga ang gamitin yan lalo na kung gagamit ka ng mga kapeng gawang Amadeo or Batangas. Mas masarap pa nga yan sa mga commercialized at timpla sa mga common coffee shops. Next naman ay si Mina para kay Mrs. Sa unang tingin mukhang cash or Sodexo ang ibibigay ni Mina. Kahit ganon, kitang-kita sa mukha ni Mrs. ang excitement lalo na nung mabuksan niya ang papel na yan. Nung mabuksan ito ni Mrs., biglang gulat niya na isa pala itong air fryer. Yung air fryer mismo nasa sasakyan pala ni Mina. Iniisip pa rin ni Mina kung saan siya nakapark hanggang sa mga oras na yon. Sobrang saya nga pala ni Mrs. dahil pangarap namin magkaroon ng air fryer. Akala ko nga dalawa yan at tig-isa kami. Kasi dalawa yung nasa picture pero okay lang. Masayang masaya ako para kay Mrs. kasi may magagamit kami aside sa turbo boiler para sa New Year. Ang next naman ay si Mrs. para kay Julie. Pinaghandaan talaga namin na maibalot ito na maayos. Salamat sa SM. Hirap din maghanap ng sapatos, no? Dahil madaming tao sa SM. At syempre, hindi naman kasya sa akin ang size 6 na sapatos kaya hindi ko ito masukat. Sana magustuhan ito ni Julie at maging dagdag instrumento sa mahusay na pagtuturo bilang isang guro. Ang next naman ay si Julie para kay Mark. Nagbigay pala muna ito ng bowtie dahil alam ni Julie na mahilig ito sa mga bowtie. Nung kasal nga namin ni Mrs., hindi ko malilimutan ang pormahan ni Mark noon. Sobrang angas, naka dusty blue na polo, naka jumper at may bowtie din. Paunang regalo nga pala ito ni Julie para kay Mark. Siya na rin ang nagsuot nito para siguradong kasyang-kasya at poging-pogi si Mark. Siguradong hatak chicks yan par. At kanina, sinuot na nga pala ni Julie yung sapatos niya at buti naman nagkasya ito sa kanya. Nakakatuwa talaga isipin na solid ang samahan nila at to the point na meron pa silang palitan ng regalo. Wow! Siguradong sigurado ako na maganda ang magiging pangalawang regalo ni Julie para kay Mark. Isa pala itong camera bag. Actually, saktong-sakto yan sa camera ni Mark. Kasi si Mark, sa pagkakaalam ko, mahilig talaga itong maglitrato. Partida, may kasama pa itong angkas shower cup. Sinimulan din ni Mrs. na magbigay ng mga pens, socks, at iba pa sa mga kasama niya. Ayan pala yung bunga ng pag-iikot nila ng pagkatagal-tagal sa Flying Tiger. Samantala, sobrang solid din ang additional gift ni Mina sa amin na customized calendars. Iba talaga ang pagiging creative niya. Biruin mo, nakagawa siya ng customized na kalendaryo. Magkakaroon na rin ako ng confidence and reason to display calendar sa aming bahay. Lahat kami ay meron ito at pinaghirapan talaga ni Mina na maggawa ng mga surprise designs. Amazing talaga. Samantala, si Julie naman ay nag-abot sa lahat ng iba't ibang uri ng regalo like mug, pens at saka cotton buds na galing din sa Flying Tiger. So, kaya ang tagal nila dun eh. And then, si Marian naman ay nag-abot ng customized na bracelet na may mga pangalan nila. At least, meron na ring bracelet ang aming DJI extension rod. Color pink nga ito.
paborito pa naman ang kulay na ito ni Mrs. So thank you. Sabi nga ni Mrs. may bagong kaibigan nga siyang Blondie. Pwede na rin daw siyang sumali at mag-audition sa Beanie. So ayun na nga, after namin kumain sa Texas Roadhouse at mag-exchange gift, napagpasyahan namin na manatili at maghanap muna ng kaapihan. So habang nag-iisip kami kung saan kami magkakape, bumuli rin pala ng egg tarts itong si Ate Mina. So napagdesisyonan pala namin na magkape na lang sa Chibu. Tamang cellphone lang muna at umorder na rin pala kami ng kape. Goods din naman ang mga kape nila rito. Nakalimutan ko lang kung ano yung in-order ko. So habang nagkakape sila, nagtungo na pala kami sa parking at naalala na rin ni Ate Mina kung saan siya nakapark. So mula sa bintana ay natanaw ko na ang isang malaking box ng Micromatic na air fryer. Tuwan-tuwa rito si Mrs. kasi at last, nagkaroon na rin kami ng air fryer. Tamang-tama, nakapaglagan na rin kami ng pork belly at nag-iisipan ko kung ilelechon belly ko ba siya. At dito na nga nagtatapos ang ating year-end celebration. Napakasarap na pagkain, saya ng kwentuhan, pinaka-importante kasama ang taong mahalaga sa buhay ni Mrs. Cheers to 9 years! Ay wait, akala ko tapos na. Pumunta nga pala sila Julie at Marian sa bahay kasi trip na trip ni Julie makapaglaro ng PS5. Sayang nga hindi ko masyado na videohan yung mga reaction nila habang naglalaro ng wrestling. Parang dagdag inner child healing. Sobrang saya ni Julie habang naglalaro at gigil na gigil sa controller parang si Coco Martin. Kahit nga lasa apps namin na si Loki the Good Dog ay na-amazed sa kanila. Hindi nga siya tumatuhol ng mga oras na yon at siguro gusto rin niya makita ang enjoyment ng dalawa. At dito na talaga nagtatapos ang ating year-end celebration. Cheers kay Mrs. para sa 9 na taon na pagkakaibigan at sa mas marami pang adventure sa hinaharap. Sana magkakaibigan pa rin kayo kahit sa pagtanda. Ano kaya ang evolution ng word na Marites after 50 years? Bye!